Biro mo nawawala 1.7 trillion for the past 3 years. 1.7 trillion. Imagine nyo yun kung ganong kalaking perang nawala. Hindi totoo yung sinabi ng isang analyst na wala nang puwersa ang Duterte, na mahina ang Duterte, na nagunaw na yung baluarte ng support. Kasi kung titingnan mo yung Mindanao, consistent ang Mindanao has made any Duterte in national politics buoyant. So pag sinama mo pa si Cebu, mas lalong dumodoble yung lakas, no? That number is increasing. And my sense is, it can be a number that can catapult anyone to something very near in 2028. Di ba dapat kung ikaw ang presidente, unang mong titingnan sa distrito mo? Sino ang hindi nila sinasabi, most of those projects are in Ilocos Norte. Done by a mayor he supported in 2025. Sabi ng mga tao natin, ibig sabihin, mas hindi na siya nga 50-50. Tapos yung pro-admin, nasa 13%. So, Professor Balu, gusto ko lang itanong, ano bang in this context, yung marami magsasalita, nagpo-protesta, what can we expect pa sa situation na to, ngayong dumadami lalo yung mga anti-admin? Alam mo, Rob, yung datang yan, only registers the fact na, una, galit pa rin ang tao. Yung may mga nagsasabi kasi, wala na yan, na-actionan na ang official line ng administrasyon. Ay siya na nga nanguna sa anti-corruption eh. Bakit naman niya ililihis pa? Yung 56% ng opposition, ang sense ko mas lalong magiging solid the moment may isa talagang leader na nagsabi na tama na, sobra na, no? Pangatlo, ang numerong yan, hindi totoo yung sinabi ng isang analyst na wala nang puwersa ang Duterte, na mahina ang Duterte, na nagunaw na yung baluarte ng support. Kasi kung titingnan mo yung Mindanao, consistent ang Mindanao has made any Duterte in national politics buoyant. So pag sinama mo pa si Cebu, mas lalong dumodoble yung lakas, no? Pag sa Luzon, nagulat na ako dun sa NCR kasi ang behavior ng NCR, usually ayaw niyan sa Mindanao. Pero pag breakdown mo by area, yung NCR, medyo nagkwakwa na rin. Kasi bakit? Sino ba ang nakaka-experience ng baha na matinding nakikita sa media? NCR yan. Yung baha sa Mindanao, hindi natin alam, nababalitaan natin. Pero pag uulan, makikita mo yung behavior ng mga botante sa NCR. Ay naku, babaha na naman, uwi na tayo. I mean, literal. At siguro yung part ng pagiging literal, yung napundar, nawawala, pero wala ang gobyernong tinutulungan sa kanila. Ang presidente nag-announce pa na pwede kayong umutang sa SSS, ganyan. Yun naman talagang right ng miyembro. Yun nga lang, maliit na bagay. Kasi kung yung lahat na pundar mo nawala sa baha, talagang babangon ka uli. So, going back to your question, that number is increasing. And my sense is, it can be a number that can catapult anyone to something very near in 2028. And it can also be a number to not to defend, but to be really active in the sense of the issue on impeachment. Ang impeachment is yan numbers game. Alam naman po natin lahat yan. Kung may suporta ka ng mga politiko, makakaangat yan sa Senado. Kung may suporta ka sa Senado, magkakaroon ng hearing at yung conviction na andon. But at the same time, impeachment is not a judicial exercise. It is
an exercise before the public opinion. So talagang ang mga tao nakikinig kasi yun yung pinaka-accountability measure mo na ngayon eh. Kasi ayaw mo magsabi ng katotohanan, ayaw mong aminin na ikaw ang pumirma, ayaw mong aminin na ikaw ang nag-release. O anong gagawin natin? O edi, tingnan natin naman kung sakaling ma-impeach at ang nababalitaan yung dalawang leader natin patungo doon, tingnan natin yung accountability issue. Kasi yun na yung pinakamatinding husga ng politika. At the same time, since nilalaro sa public opinion ng tao, ang tao rin ang huhusga. Pag nakita ng mga politiko na sinusuportahan nila ang impeachment o sinusuportahan nila yung articles of impeachment, malaking bagay ho yun. Kaya crucial, may nagsabi nga na exciting daw itong Pebrero. Sa tingin ko ho, yung excitement, tayo'y nasa 13th day pa lang ng Enero. Nagsimula tayo ng Enero na talagang year of the fiery horse. Talagang ang lundag ng kabayo ay ganun na tayong lahat talagang tinitingnan ano ba ang gagawin. Kasi may nangako na may makukulong. Di ba? Ginamit pa yung pananalita ng dating Pangulo na bilang na ang inyong Christmas. Ito ang sinabi, hindi makukulong kayo, hindi na masaya ang inyong Christmas. I mean, it's a reiteration of what the previous president said in order to capture that base. Kaya nga ang sinasabi ko, wag nyo lang tingnan ang approval at distrust, tingnan nyo yung sum total. Kasi pag tinignan mo yung sum total, lalo na doon sa mga tao sa Malacanang na nagbabasa ng survey, talagang hindi ko alam kung paano mo pababanguhin, patataasin ang resulta ng mga susunod na survey para sa Pangulo. So, bali, i-connect ko lang po yung mga figures na lumabas dun sa survey natin. Kasi sinasabi din nila, di ba, na parang tumaas daw yung tiwala ng tao bumaba yung tiwala ng tao sa Pangulo kasi inilabas niya yung corruption, right? Pero actually, it doesn't make sense, right? Kasi kung titingnan mo rin, based on the survey, ang mga tao sinasabi nila na dapat ang pinakamalaking issue, most important issue that the president should be focusing on is yes, the current state of corruption and relationship to public trust. And public trust, based on the survey, is saying na mababa yung trust. In fact, bumabagsak. In other words, hindi kontento yung mga tao sa talagang nangyayari. At ito pa, I think it's very significant as well. Ang sinasabi ng survey na si PBBM daw, ang presidente natin, is involved. 48% of the respondents are saying involved siya. Alright? 48%. Tapos, Martin Romualdez, involved or benefited at 78%. Of course, Saldico, alam na natin yan. And then Sandro Marcos also came out. Part dun sa 4 na mga involved doon na pinaniniwalaan ng mga tao. Ano masasabi niyo doon? Alam mo, yun nga yung sinasabi, di ba, ang dami natin nakikitang link analysis na yung mastermind hindi pinapakita, usually may question mark. Pero alam na ho ng taong bayan kung sino yung mastermind. Hinihintay lamang nung taong bayan, yung leader magsabi, alam mo, nagkamali ako, pinirmahan ko yung budget. Alam mo, nagkamali ako, discretionary ko yan. Alam mo, nagkamali ako for later release, inaprubahan ko. At kung titignan niyo yung sinabi ni Congressman Toby Chanco, naalala niyo yung sinabi na, ilang bang bahay ang gusto mo? Ilang bang kabyar ang gusto mo makainin? Ilang pansasakyan? It was the President asking those questions to the Speaker. Ngayon, ibabalik ko naman doon sa, nag-release ka ng 12 kontratista. Yun ay part ng diversion. Kasi kinontrol nila yung development ng narrative na yon. Dito lang tayo sa 12 kontratista. Hello, bakit yung 12 kontratista? At pag tinignan mo ulit, dito lang tayo sa Bulacan. Kaya hindi ko maintindihan bakit Bulacan ang ginawa niyong example. Bakit probinsya ko, Oriental Mindoro, ginawa niyong example? Abay, walang kaso. Di ba, walang kaso yung mga politiko doon. Ang mga district engineers lang ang naipit. Ang tanong ko, ba't hindi sinama ang Ilocos Norte? Kaya tinatanong ko yan sa BFF ko. Kayo na sabi na hindi siya ang nagdala ng
anti-corruption, siya ang nakipaglaban, siya lamang ang presidente. Hindi ba dapat kung ikaw ang presidente, unang mong titingnan sa distrito mo? Sino ang hindi nila sinasabi, most of the ghost projects are in Ilocos Norte. Done by a mayor, he supported in 2025. Kalaban sa pinsan niyang si Michael Kion. Tapos pag kinumpare nyo, nag-donate rin pala yun. Oo, ganun din yung sitwasyon ni Senator Escudero. So kung may nag-donate, at lahat naman ho ng kontratista, nag-donate yan sa mga kandidato. Yun ho yung realidad ng politika natin. So kung ikaw ipipik mo lang ito, at ito excuse, hindi ba may pinapaboran ka? So kung titingnan nyo ho yung mahiya naman kayo campaign, nung ginawa yung mahiya naman kayo campaign, it was to deflect, ialis ang ilaw sa presidente at ituon sa iba. Kaya nga yung mga politiko nagbubulong-bulungan hanggang saan ba tayo, baka umabot sa atin, no? Kaya ako, doon na lang ho sa probinsya namin, hindi ho ba yung napunta kay Arnan Panaligan ay isang parking na hindi niya alam pero ginawa ng district engineer? O bakit to? Saan mo natin nakuha yung impormasyon na yun? Si Congressman Toby Chanco nagsabi, parking Sagasa. Galing sa kanila yun. Ako yung nagtrabaho sa Kongreso, ngayon ko lang naririnig yan ng parking at Sagasa. Parking, walang pakialam ang congressman, nakapark lang doon, kikita ka ng 3%. Sagasa, sasagasaan ka doon para kung anong project na gusto. So hindi ho totoo yung mga sinasabi na si Presidente nga ang nag-umpisa nito eh. So ang tanong ko, kung si Presidente nag-umpisa, hindi ba si Presidente rin ang pumirma ng budget? Hindi ba sa implementation ang Presidente ang nag-direct sa DBM? Ilabas nyo na yung Notice of Cash Allocation. Ilabas nyo na yung SARO. Diba? May karakter doon sa Blue Ribbon na sinabi nakakuha ng 100 million I think or larger. Pumunta lamang sa kalihim ng DBM. Na-issuehan ka agad ng Notice of Cash Allocation. Ang tagal ho nun bago lumabas ang Notice of Cash Allocation. So, ako, ang sinasabi ko lang, doon sa tanong ni Rob, ang taong bayan ho hindi tanga. Para ka kumuha ng rating na gano'n, 48% kasama ang Presidente, 78% si Speaker Martin. Ano ang nagsasabi nun? Alam ng taong bayan kung sino yung mastermind. Kaso, karamihan ng gumagawa ng link analysis natatakot ilagay din yung picture. Kasi baka mamaya sedition eh, no? Inciting to sedition. Oh. So yung mga ganun, wala ka naman sinabi, linagay mo lang yung muka. Kaya sabi nung iba, hindi lagyan na lang natin ng question mark. Forever hindi natin malalaman yon. Pero alam natin yung budget. Kaya nga itong GAA 2026, mahirap yan i-roll out dahil ingat na ingat sila. Malinis sa papel, pero sa implementation magkakaroon ng problema. Bakit ho? Napakataas ho ng MAIP, napakataas ng AIX. Okay? Kung tapos, abay nakita ho niyo ang DepEd, 1.7 trillion. Anong ibig sabihin yan? Ang school building na kay Secretary Angara. 22 lang ang napagawa mo school building sa isang taon. Paano mo mapupunan yung 170,000 gap? So marami ho tayong kailangang bantayan, lalo na dito sa 2026 kasi i-implement. Ako lang, Rob, ang parati kong call sa Supreme Court, desisyonan nyo na ho yung 2025. Sabihin nyo ng unconstitutional. Kasi ang dami ng evidence na unconstitutional, hindi ko maintindihan ba't ang Supreme Court ayaw gumalaw dun sa usapan na yun. Kasi yun, accountability issue rin yun. Biro mo nawawala, 1.7 trillion for the past 3 years. 1.7 trillion. Imagine nyo yun kung ganong kalaking perang nawala.